after the whole week, nagtatrabaho, tapos gusto mo lang ng mag-relax. Yeah, and Perfect. we only drive here for 1.5 hours. Hindi siya Diba? malayo. Hindi masyadong malayo. Very Sino kaya may-ari nito? Yeah. Ay, ang Balita ko, curious. Filipino ang may-ari nito. Ah, nice. Tatanungin natin sila. Yes, kilalanin natin yung Kilalanin. may-ari. Yeah. Paano kaya, at alamin natin kung paano you know, para Makabili. makabili or makakuha ng ganitong klaseng property. Yeah. Dito sa Australia. True. Alright, kilalanin natin yung couple. Oh, ayan na sila. Hello po! Good morning! Good morning! Magandang umaga. April po. Arman po. Hey, Arman. Joy Hi, po. Joy. Kamusta po? Jen, hi, Ate Jenny. Good Hi, morning. Joy po. Good morning. April and Joy po from Philippine News First. Mga kabayan. Yeah, Kabayan. kabayan. Wow, ang ganda po ng property nila. Itong lugar nito, maranasan natin yung tunay na lugar ng Pilipinas. Yeah. Yung ganun namin dito. Totoo, para ka nasa Pilipinas. Jen and Arman of the Hacienda de Ignacio. Hello po, good Hello. morning. Hello, good morning. Thank you for having Magandang umaga us. po sa ating lahat. At Yeah. salamat nakarating kayo sa Welcome aming to our- munting tambayan. Tambayan na parang Pilipinas na kultura, lugar, design. Yeah, that's really true. Parang ang nasa Pilipinas tayo, no? Yeah. Parang feeling ko nasa Bukidnon. Yung paggising sa umaga, tilawak ng manok. Ayun, yun Yeah. yung ang sarap ng feeling. Kasi the whole week, Monday to Friday, nagtatrabaho nasa city. Masarap yung pag-weekend, pagising mo dito, wow, fresh air, Yeah. tapos mga puno. Pwede ka mag-recharge. Ayun. Yan ang eksaktong salita gawa ng, alam natin, trabaho natin dito sa Australia. Talagang hard work. Itong lugar nito nagbibigay sa amin ng magandang pag-relax. Para tayo nasa Pilipinas, sa pagising mo, tilawak na manok. Eksaktong. Kaya ito, binuo namin to para sa ating mga kabayang Pilipino na ma-experience Gusto sila. Relax after the hard working for the whole week. Thank you for having us po. Napaka namin na inalaw nyo kaming makabisita sa inyong property at ma-enjoy namin ito. Yeah, so maybe would you like to share kung paano po ba kayo napunta dito sa Australia? Start with Arman. Yeah. Nagsimula ako na 15 years ako nagkataba sa atin sa Vitalist Corporation bilang supervisor ng manukan sa buong Luzon. And then nagkataon na nauna kaming kaibigan dito na si Lito, kasama sa kumpanya. Nauna siya ng 6 months na kailangan ng isang tao. Napakaswerte naman dahil yung 10 ang aplikante, ako yung pinalad na natanggap. Siguro ito yung aking Destiny. Destiny para sa inyo talaga. Destiny. So, related din sa pagmamanukan. Manok din ang aking trabaho ngayon dito. Hinire ko sa isang kumpanya ng Stiegel as a manager, poultry manager dito. So, sa matotal, 17 taon na kaming nahandito ngayon. So, dumating sila after 6 months, pamilya ko. So kayo po, Jen, nung nasa Pilipinas, ano din po yung trabaho niyo bago kayo pumunta dito? Farm manager din, pero piggery naman. Okay. Manukan, tapos piggery. naman. Okay. Yeah, and then, kaya hindi ko akalain na pero dito, na-hire ako as a factory worker. Factory worker, become a factory owner. Wow! Maganda! Wala palang imposible. Yeah. Kung i-claim mo lang. So, Kuya, saan po ba kayo nagkakilala? Magkaklase kami sa University de La Salle as a animal science graduate. So, doon kami naging presidente ko, sekretary ko siya nung time noon. So, doon nagsimula ako. Ayos. Meron na po ba kayong mga anak? Meron na. 3 boys and 1 girl. Oh, malalaki na po. Malalaki na. May asawa na yung isa. And soon to have a po. Soon. So, sa Pilipinas pa lang po pala, agriculture na yung course ninyo. Puro So, farm. Puro farming na. So, Farming na. pagdating nyo po dito, like itong farm na ito, paano nyo po ito na-acquire? Yeah. Madali lang bang kumuha ng farm na ganito na ang ganda? Or may mga challenges po ba kayong na-encounter? Kasi nung time na yun, medyo yung boss ng asawa ko,
parang gusto na niyang mag-close. Eh, yung mga bata lumaki sa farm and then we get used to live in the farm as well. And I said, no, it's time to buy a farm. So lagi ako nagtingin sa gum tree. And then with the help of God, ayun, nakakita kami to. Eto. Yeah. If you don't mind po, okay lang bang itanong ko kung magkano po ang ang purchase price ninyo? It was 5 years ago, isn't Yeah, it? 5 years ago, 100,000 plus. Oh, 100? Yeah, 100,000. Gaano po kalaki ito? 5 acres. 5 acres? Yeah, just 100. Wow. Yeah, it's a big difference the price now. Oh, yeah, definitely. Napakagandang investment kasi after 5 years yung lahat ng karate ay more or less 500,000 na from 100. So, it's a good blessing It's a for good us. investment talaga. Ang laki ng equity ninyo ngayon. So, maganda mag-invest into property. True. Yeah. True. Okay. So, ano po ba yung ano nyo? Kasi tulad namin, di ba? Winelcome nyo po kami dito sa farm ninyo. Tapos magka-camping. Ano po ba ang future o ang plan nyo dito sa farm nyo? Ay, maganda na itanong yan. Actually, naka-link na kami sa Hip Camp Company. Sila yung provide ng mga campers, kami yung host. Kailangan lang nandito yung host, may bahay na kami. So, yan yung plan namin sa future namin ba. Retiro kami, ito yung aming pang buhay place. retirement. So, pwedeng mag-book ng camping dito. Kasi ang laki. Ang ganda talaga. Yeah, and ano po ba yung mga tinatanim natin dito? Nag-aalaga ba kayo ng mga hayop? Mostly, we try to grow here yung mga guava na hindi pa nakikita ng ibang bata. Kung ano yung mga prutas na meron sa atin sa Pilipinas. Yes. Sakto. We have sampalok, duhat, we have guyabano. Kalamansi, meron tayong kalamansi dito. Malunggay. Mangga. Ang ganda. Kasi yung mga bata na lumaki na dito, hindi nakilala yung mga the guava guava. O iba yung guava dito, yung sinabi Duhat. Duhat. No, they don't know the duhat. Yeah. Correct. So, dalihin nyo dito, tapos pakilala nyo dun sa mga, eto yung mga prutas sa Pilipinas. Yeah, Parang exactly. nasa Pilipinas. Yeah, din. exactly. Ang ganda. May touch pa rin ng mga Yeah, that's the Filipino. team na gusto yun yung namin. team na gusto nyo. Maganda din marang kubo dito. Yeah, kaya kung mapapansin nyo sa paligid, ang gawa dito ay mga simpleng From scrap. from scrap na patulad itong inupo nato, kahoy na napulot sa daan, kahoy, kawayan, ng niyog, ng palm. So para bang na-experience natin yung nasa mismong Pilipinas tayo, yun ang gusto namin ipamulat sa mga bata nang makita nila kung gaano ka-relax kasaya ang Pilipinas. Totoo. Yeah. At saka pwedeng mag-create ng mga ganito. Galing lang nga sa craft, hindi yung puro bili-bili. Exactly. Kung ano yung makita mo sa paligid, pwede mo siyang gamitin, tapos ibubuo mo siya. Diba? Ganun yung mga Pinoy eh. Diba? Ganun Yeah, tayo. exactly. Ganun Yeah. tayo. Kung anong meron dyan, sige. Creative. Oo, creative. Very Yeah. creative. Kung mapapansin nyo ating bahay kubo, mayroon dyan na kalan na gawa sa kahoy. Makapagluluto tayo ng pagkain natin na hindi gagamit ng sentimo sa pamagitan ng libreng kahoy sa paligid. So, Correct. So, meron na po bang power dito? Solar. Solar. Very good. So, that's good. Nakaka-save yan. Yeah. Energy. So nabanggit nyo po na yung goal natin or goal ninyo is gawin itong camping site na talagang may Pinoy feel, 'di ba? So kailan po kaya ito maging open sa public? At saka ano po kaya yung mga activities dito or even dito sa City of 2J, pwede nilang mapasyalan habang nandito sila? By next year, yun ang plano namin mag-start na para open sa mga camp. Yeah. So next year, bubukas nyo na sa public. Yeah. Hopefully. so para mahingin kahit ating mga kababayan na napaka-affordable na lugar para ma-enjoy ng buong pamilya, venue. Yeah. Maaari sila dito i-experience yung moro-moro, yung ating mga larong pang-Pilipinas, tagu-taguan, Introduce sa mga bagong generation, yung mga old. luksong tinik, baga. Yes. Tama, gusto ko yun. Ang totoo, may mga bisita tayong mga kabayan dito. Kami talaga sa mga 10 pamilya, dala yung buong pamilya natin nila. So yung mga anak-anak nila dyan, naglalaro na, pinamulat namin yung mga larong Pilipino. Yeah, para hindi makalimutan. Hindi makalimutan. Oo,
totoo Yeah. po yun. So napaka-exciting there's a bright future ahead of you, no? At maraming Filipinos ang makaka-experience niyon. Thank you po sa pagbahagi ng inyong property para at ma-experience din ito ng ating kababayan. So with that, by saying that, ano po ba yung advice ninyo sa ating mga kababayan na gusto rin na ma-experience ang ganito, or paano ba maka-purchase na possible pala ng ganito kalaking hacienda dito sa Australia? Basta may dream kayo, i-pursue nyo lang. Samahan ng hard work. Yeah, don't give up. Yeah, nothing is impossible. Pasamahan lang ng hard work. Yeah. Kailangan talaga yung passion nila na sa ganitong lugar para maging successful sila at maituloy nila yung kanilang programa. Yan lang. Tama po. Kasi nag-uusap po kami ni April kanina, parang wow, gusto natin bumili ng farm, ganito. Tapos sabi ko, hindi ako marunong sa farming, wala akong background sa farming. So, hindi lang pala yung basa-basa bibili ka lang ng farm. Kailangan alam mo rin kung paano yun alagaan. Pag-aralan. Yun. Kailangan dalawa kayo, team. Correct. Yun ang importante. May isang hilig nyo teamwork. para ma-pursue yung dream nyo. So, tulong kayo, mag-asawa. Oo. So, maraming salamat po talaga ulit sa pag-welcome nyo sa amin dito. So, yung takeaway ko po is, tulad nga sinabi ni Jan, walang imposible, mangarap lang kayo, magsikap. Tapos importante, magkasundo yung, pareho kayo ng goal ng Yeah, mag-asawa. exactly. Yeah. Yun yung takeaway ko dito. Yeah. And ang sa akin naman po, it is such a great yung purpose ninyo, hindi lang para lang sa sarili ninyong interest, pero iniisip nyo kasi is para ma-share niyo yung blessing especially sa ating mga kababayan. Yeah. Kaya maraming salamat po, at sana po i-bless pa kayo more. Maraming salamat. Dahil you've been very generous po. Thank you so much. At welcome kayo dito anytime, magpasabi lang kayo. Salamat po. Looking forward po for next year, dun sa opening na ninyo. Babalik tayo dito. Yes. At Exciting. huwag niyo pong kalimutan, i-promote niyo po sa Facebook or any social media. Okay. Sabihin nyo lang po sa amin, tapos isasabihin din namin na open na kayo. Maraming salamat. And Philippine News Perth will be there for you to support you as well. Maraming salamat you sa very Philippine much. News. Thank you. So, thank you everyone. Napakaganda po ng ating usapan ngayon, yung ating pep talk ngayon. Marami tayong take dito, Ate Joy, and I'm very encouraged coming to this place. Yes, me too. Parang excited na ako dalhin yung bunso ko kasi dito na siya maganda. pinanganak eh. Gusto ko yung makita niya, matikman niya yung mga prutas na galing sa Pilipinas. 'Di ba? Excited na po ako. Salamat po ulit sa inyo. Thank you, Salamat. God bless you po. Thank you. Thank you din. Alright. April, enjoy. Thank This you. is another episode of Philippines News Perth. Thank you po very much, and we'll see you again sa next episode po. Thank you. Bye! Malaki, no? Tingnan niyo po doon, no? Ang laki.